What a God, what a God. I think we can raise it up. What a God, what a God. Angels bow before him.
Tayo po'y tumayo. Sabi po sa Marcos 8:34, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy na ang bawat isa ay naibibigay ang oras para sa gawaing ito. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo ng buhay at kalakasan sa bawat isa. Patuloy na kami ang hihingi ng aming kapatawaran sa iyo, Panginoon. Ituwid mo po ang bawat isa, ano man po aming nagawang kamalian. Naroon ang aming paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kalikuan. Linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at patuloy na kami upang kami maging karapat-dapat at nilinis mo ang aming mga puso, ang aming isip, sa aming mga kamalian. Salamat, Panginoon, pangunahan mo kami sa aming gawain at patuloy na ikaw ang kikilos, ikaw ang gaganap sa lahat ng mga may part sa aming gabing ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, lalo na ang maghahatid ng mensahe ng iyong salita, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa kanya ng karunungan, Ama. At lahat na ito, Panginoon, ay aming isinasamo at dalangin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makaupo na po ang lahat at tayo po ay pangungunahan sa sama-samang pag-awit ng ating kapatid na Jenny Lynn Dimagila. Sa
naman po ay dadako tayo sa pasasalamat at patotoo. Ito po ay pangunahan po ng ating diakonisa, Lorna Balona. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan, sa mga kagalingan, lalo tigit sa mga pagpapalang binibigay niyo sa amin. Nagpapasalamat din po ako kasi nung nakaraang February, umuwi po ako, last week ng January, umuwi po kami sa dako ng Bicol na kasama ang nanay ko. Tapos nung February 9 po, kinuha na siya ng Panginoon. Ang pag-iingat po sa amin, na nakarating pa po kami doon, 2 weeks pa po kami doon sa dako ng Bicol. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng pangangailangan namin. Alam ko, ang mahal na Panginoon Jesus po lamang ang nagpo-provide. Nagpapasalamat din po ako sa kabila ng meron pa akong nararamdaman, pero sa awa tulong po ng Panginoon, pag sa gawain, talagang baliwala yun. Pero pag nasa bahay ako, marami akong nararamdaman, lalo higit yung ang paakyat-akyat ko dun po sa amin. Kaya sabi ko nga, kailangan lagi na lang akong nasa church, kaya wala akong maramdaman sa tuhod ko. Kaya salamat sa Panginoon sa binibigay niya po sa aking kalakasan sa araw, lalo tigit sa aking mga anak, binigyan niya po ng malusog na pangangatawan. Ang papuri po at pasasalamat ay tanging sa Panginoon Jesus po lamang. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila
umawit sa ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating praise and worship. At ngayon naman po ay tunghayan po natin ang mensaheng ihahatid po sa atin ng ating masipag na tagapaglingkod na ating Panginoon. At ito po ay hatid ni TNP Joey Talampas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Magandang gabi po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa gabing ito sapagkat ito muli po ay nakatayo po sa inyong harapan para po maghatid ng mensahe mula sa Biblia. Tayo po munang lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng ating pong teksto na ating pong pag-aaralan sa gabing ito.
Sabi po sa mga taga Colosas 1:21 hanggang 23, at kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y mga kaupo na. Ang sulat na ito ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Ito ay para sa mga tapat na mananampalataya at hindi sa mga di tapat na mga mananampalataya. Nung panahong ito po yung time na ang mga taga-Kolosas ay ang mga mananampalataya sa Kolosas ay may mga nagtuturo ng mga hindi ayon sa tamang daan. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya nung panahon na yan, ay sumulat po si Apostol Pablo para po liwanagin at talakayin ang tungkol sa tunay na pananampalataya. Sabi po sa verse 21, at kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masamang gawa. Actually, alam naman po natin lahat na tayo ay likas na makasalanan. Hindi ba? Dahil po iyan, nung po sa kasalanan na minanap pa po natin sa ating pong ninuno na sino ngayon? Yung ating ninuno na pinagmanahan natin ng ating mga kasalanan, mga kabataan? Si Adan at si Eva. Sa Genesis 3, diyan po natin yan matatagpuan. Inilarawan ang pagrebelde ni Adan at Eva laban sa Diyos at sa kanyang utos. Dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, namana ng lahat ng lahing nagmula sa kanila ang kanilang kasalanan. Ano po yung sabi diyan sa Genesis 3? Di ba? Mula po nung kay Eva, yung unang tao, hanggang sa mga tao na isinilang mula noon hanggang ngayon, lahat po iyon ay nagmana ng kasalanan. Wala pong exempted doon. Lahat po tayo ay makasalanan. Dahil tayo po ay makasalanan, tayo pong lahat ay paparoon sa kamatayan. Di ba? Sabi nga, lagi natin sinasabi, di ba, pagka tayo may makakasabay, mag-share tayo. Minsan, ako kasi gano'n yung approach ko, minsan sabihin ko, dalawa lang yung pupuntahan ng tao. Tapos, kung hindi ka sa langit mapupunta, saan ka mapupunta? So, yun po. Yun po yung impyerno. Yun po yung tunay na kamatayan. Nung panahon na yan, sabi po dyan sa Genesis 3, tayo po daw ay mga naging rebelde. Di ba? Rebelde. Kaya po tinawag na rebelde
Di ba, nung time na yan, meron lamang pong kaisa-isang utos ang ating Panginoon. Ano po yung kaisa-isang law nung time na yon, nung panahon po ng Garden ng Eden, nung nandiyan po si Adan at si Eva? Huwag kakainin ang bunga ng puno na ito. Lahat ng bunga ng puno ay makakain ninyo maliban lamang sa isang puno na ito, yung bunga po niya, hindi niyo dapat kainin. Pero ano po yung nangyari? Diba? Yung diablo po sa katauhan po ng isang ahas ay tinukso po si Eva. Siyempre, ang ginawa po ng diablo, alam niyo naman yung diablo, mapaglinlang. Yung binilin ng Panginoon na kay Adan at kay Eva, inano niya, tawag doon, nilaro niya, nilito niya. Kaya, napaayon po si Eva. Kaya natukso siya at ayun, kinain niya yung bunga ng puno. At nangyari yung pagsaway. At sa kabila pa nun, siyempre si Eva, meron siyang bago sa kanya yon, meron siyang bagong kaalaman. Siguro hindi natin alam, ano ba yung sabi, yung malalaman, yung tungkol sa mabuti at sa masama. Siguro si Eva, alam yon, tapos pinuntahan niya si Adan, dalawa lang naman sila. Kaya ano ginawa niya? Hinikayat niya si Adan para sumaway din sa Panginoon. Kaya doon po nangyari yung pagre-rebelde. Hindi ba? Ang mga tao kapag lumabag sa mga law, ayun, ang tawag po doon ay nagre-rebelde. At yung rebelde, sila po ay kaaway. Itinuturing na kaaway. Di ba? Sabi po diyan sa verse 21, nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Yun po, di ba? So malinaw po yun, di ba? Malinaw po sa atin. Yung pinagsimulan po ng ating kasalanan, kaya tayo po ay kaaway. Tayo po ay rebelde sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi din po sa Romans 5:12, ayan po, sabi po diyan, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang katapat po ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo ay makasalanan, kaya lahat po tayo ay papunta po sa kamatayan na yan. Wala pong exemption. Ituloy po natin yung verse 22. Sabi po sa verse 22, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Yun po, di ba? Sabi po dyan sa Romans 5:10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sabi po dyan, yung pong kaligtasan, di ba, mula po sa kamatayan, ay nakamit po natin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa verse 22, sa ating pong paksang talata, pinapagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman. Ang tinutukoy po na kanyang laman, kanyang katawang laman, ay ang katawan po ng ating Panginoon. Hindi pa po ang ating si Kristo po, si Jesus Christ, siya po ay Diyos. Siya po ay anak ni God, di ba? God's Son.
Siya po ay isinugo dito sa lupa at naging isang tao. Nagkaroon po siya ng katawan laman. At yung katawang laman na po na yon ay nagdanas ng hirap. Hindi ko ba? Nagdanas po ng kamatayan. At yung kamatayan po na sinasabi dyan, di ba? Iyan po ang naging daan kung paano po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Sabi pa po, ituloy po natin yung verse 11 sa Romans 5. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamon natin ngayon ang pagkakasundo. Sabi po diyan, pinakipagkasundo tayo. Diba? Tinamo po natin yung pagkakasundo na yon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. Sabi pa po diyan sa verse sa Romans 5:11, nangagagalak. Dahil nangagagalak po tayo, di ba? Dahil doon po sa ginawa ng Panginoon Diyos na isinugo niya ang Panginoong Jesucristo para po tayo ay magtamo, para tamuin natin ang pagkakasundo. Yung pagkakasundo po, yun po yung di ba, parang yung isang tao nakikipagkasundo sa ibang tao, tapos tayo po ay ipinagkasundo ng Diyos Ama sa kanyang anak para tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. Sabi rin po sa Romans, Efeso 2:16, sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Yung sinasabi po na pagkakasundo, di ba yun po yung English niyan is reconcile. Tapos, pwede rin po, yan din po yung yung covenant, yung pakikipag-covenant natin sa ating, sa Panginoong Jesucristo. Diba? Nagkaroon tayo ng covenant, tawag doon, covenant of grace. Na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan dahil po doon sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nagkaroon ng pagkakasundo sa Panginoong Jesucristo para po tanggapin natin yung kaligtasan. Kaya po ang sabi diyan sa verse 22, pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawan laman sa pamamagitan ng kamatayan. Sabi pa po diyan sa verse 22, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Sa Ephesians 5:27, sabi po diyan, upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis, kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa mga naunang talata po ng Colosas, Colossians 1:18, sabi po diyan, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Sabi po diyan sa verse 22, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang sinasabi po diyan sa akin pong explanation, yun po, si Jesus Christ po ay ang ulo po ng iglesia. At yung katawan, yun po yung iglesia at tayo po yung iglesia. Yung pong
iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya, tayo po bilang katawan niya ay haharap po sa kanya na ulo ng iglesia. Kailan po mangyayari yung mga pagharap na yan? Yan po ay mangyayari doon po sa pagdating niya, tapos bawat isa sa atin ay harap sa kanya, tayo po ay i-judge according to our work, di ba? Yan po yun, yan po yung mangyayari. Tapos, ulitin ko po yun dun sa Ephesians, sa Epeso. Sabi po dyan, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Tayo po bilang iglesia ay haharap sa kanya na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Diba? Napaka sarap pong isipin o tayo sa pagharap natin sa Kanya ay nasa atin po yung mga bagay na yan. Diba? Sabi rin po sa Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niyan ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nung si Jesus Christ po ay, sabi rito, sa pamamagitan niya, si Jesus Christ po yon. Bago pa likhain ng Diyos ang lahat, ang langit at ang lupa, ay naroroon na po ang ating Panginoon Diyos. Actually, nilikha ng Diyos ang lahat para po kay Jesus Christ. Sabi po rito sa Colossians 1:16, nilikha ng lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nilikha ng Diyos ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sinortcut ko, mahaba kasi yung verse. Pero sa bandang dulo po, nung Colossians 1:16, sabi po dyan, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nung una pa lang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay nariyan na po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay nilikha ng Diyos para po sa Kanya. Kaya tayo pong lahat ay haharap po sa Kanya. At sa ating pagharap, haharap po tayo na banal at walang dungis at walang kapintasan. Sabi naman po ngayon sa verse 23, ituloy po natin yung ating pong verse 23. Yan. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kung mapapansin nyo, nandiyan po yung word na kung kayo'y nagpapatuloy na matatag. Kung babasahin po natin yan ng tuloy-tuloy, yung ating pong paksang talata, ay ganito po. Doon sa una, palagay ako, nurse. Yung verse 21, Colossians 1:21 hanggang 23. Yung sa unang-una. Yung verse 21 hanggang 23, palagay din ako. Ayan. Sabi po dyan, babasahin po natin ng tuloy-tuloy. Medyo kasi dapat tuloy-tuloy po siya. Sabi po dyan, at kayo na ng dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Verse 23, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo ng inyong narinig. Yung una pong word, dyan po sa verse 23, sabi po dyan,
kung kayo'y nagpapatuloy. Di ba? Kung kayo'y nagpapatuloy. Yan pong verse na yan ay hango po sa ang Biblia 2001. Ngayon, sa ibang book naman, sa King James, ang sabi po dyan, kung tunay na kayo'y nagpapatuloy. Sa iba naman, sabi naman po sa Biblia po natin, sa Mabuting Balita Biblia, sabi po dyan, subalit kailangan ninyong magpakatatag. Yun, parang ganun yun. Ang pinopoint ko po rito, yung pong yung sa mga naunang talata, especially sa 22, yung sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya, hindi po doon natatapos yun. Minsan po kasi itong mga verse na to, dapat po pagtatalakayin, isang buo po siya kasama po yung verse 23. Actually, sa talatang ito sa Colossians 1:23 ay kadalasan may usapin. Sabi po sa mga verse na yan, yung kapag tayo po sa verse 21, nandiyan po yung tayo po ay kaaway ng ating Panginoon, kaaway ng Diyos. Tapos sa verse 22, di ba tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo dating kaaway, tapos tayo po ay tinubos. Tapos, sa pagtubos na yon, tayo po ay ihaharap ng ating Panginoong Hesukristo na malinis, di ba? Na banal, walang dungis. Subalit, hindi po doon natatapos yon sa mga verse na yon. Diyan po papasok yung yung usapin na di ba pag nakakilala na po tayo sa ating Panginoon, tinanggap natin siya sa ating puso bilang ating tagapagligtas, doon ba matatapos yon? So hindi po. Kailangan po ituloy po natin yung verse 23 na sabi po diyan, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Naalala nyo yung madalas na usapin, yung once save, always save. Actually, ito ay yung passage verse dito ay yung Romans 8:38 at 39. Nasabi po diyan na walang makakapaghiwalay sa atin, di ba? Sa ating pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gayon din yung sa John 10:28 at 29. No one can snatch, walang makakaagaw sa atin sa ating paniniwala. Di ba? Sa English sabi diyan, no one can snatch believer out of God's hand. Actually, yung nga po, dapat maging malinaw po sa bawat isa sa atin yung tungkol sa mga talatang ito. Bawat isa sa atin, lalo sa inyo mga kabataan, bawat isa sa atin, tayo po ang sasagot sa sarili natin tungkol po sa mga talata na yan. Sa verse 23, di ba, yung 21, 22 at 23. Hindi po dapat yan matatapos sa 22 na tayo ay haharap tapos na. Na kumilala tayo sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, doon natatapos, so hindi po. Ang kailangan po, tayo po ay magpatuloy. Di ba? Kaya nga po sabi sa verse 23, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya. So,
Kung hindi po tayo magpapatuloy, kumilala tayo sa ating Panginoon, tinanggap natin siya, subalit hindi tayo nagpatuloy, paano na lang po yun? Kailangan tayo bilang mananampalataya sa ating paglilingkod, dapat hindi po tayo nagtitiis. Yung napipilitan, hindi po. Dapat po sa ating paglilingkod, tayo ay maging masaya. Dapat po sa ating paglilingkod, tayo po ay may kagalakan sa ating puso. Dapat po sa ating paglilingkod, nandun po yung pag-asa. Pag-asa sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, pag-asa sa kanyang mga pangako sa atin. Hindi po dapat pagtitiis ang ating paglilingkod. Dapat ito ay may tuwa at saya at pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ituloy po natin yung sa verse 23. Sabi pa po dyan, nandun pa lang po tayo sa kung kayo'y kung kayo'y. Sabi po dyan, nagpapatuloy na matatag. Sa Pilipos 3:14 hanggang 16, sabi po dyan, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi pa po sa 15, ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Actually, napakaganda nung verse 15, di ba? Sa ating pagpapatuloy, na tayo na mga matatatag na sa pananampalataya, ibig sabihin, tayo na nakakakilala na sa ating Panginoon, tayo na nagpapatuloy sa ating Panginoon, pero kung hindi pa tayo ganung kalakas or katibay yung ating pananampalataya sa Kanya, sabi diyan, kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Diba? Napakaganda po. Ang Panginoon po ang siyang magpapaunawa sa atin. Sabi pa po sa verse 16, ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Sabi pa po dyan sa 1 Timothy. Next slide po. Sabi po dyan, matibay sa pananampalataya. 1 Timothy 6:11-12. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na yan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Ito po yung pagpapatuloy natin. Di ba? Sa verse 23. Mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Ipaglabang mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. At para po sa huli, pag-asa sa Ebanghelyo. Yan po ay sa Kolosas 1:5-6. Ang pananalig at pag-ibig na nagmula sa pag-asang may nakalaan sa inyo sa langit, ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita. At ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo.
katulad na nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang pananalig at pag-ibig na nagmula sa pag-asa ay ang dapat po nating panghawakan. Sabi po dyan, yung pong pag-asa, yan po yung pag-asa natin sa Ebanghelyo. Ano po yung napapaloob sa pag-asa? Yan po yung mga pangako ng ating Panginoon na ating makakamtan kung tayo ay nagpapatuloy po sa Kanya. Ano ba yung mga napapaloob dyan? Nandyan yung mga pagbibigay ng mga biyaya, pagtugon sa ating mga panalangin, di ba? Nandyan yung mga pangangailangan po natin, ipagkakaloob niya. Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, di ba, tutulungan niya po tayo. At pagka nagkaroon po ng mga karamdaman, sino po ba ang ating pong tatawagin, kundi ang ating Panginoon, at siya po ay tutugon sa atin. Sapagkat tayo po ay Kanya. Wala pong makakaagaw sa atin para sa Kanya. At ang pag-ibig ay dapat na maipakita po natin sa ating kapwa para po sa ating pagpapatuloy sa ating pong pagiging mananampalataya. Ang pag-ibig sa kapwa ay dapat na maipakita natin. At sa ating pagpapatuloy, nandoon ang pag-asa, nandoon ang galak sa paggawa, nandoon ang kasayahan sa ating pong mga ginagawa. Para po sa huli, ay nais kong iwan sa inyo ang mga katagang ito. Katiyakan at pag-asa. Ang katiyakan ng eternal na kaligtasan ay ang ating pag-asa sa pangako ng Ebanghelyo. Pinapahayag nito ang katiyakan ng mananampalataya sa mga termino na tiyak na pag-asa na ang Diyos ay tutupad sa kaniyang pangako sa Ebanghelyo. Ang mawalan ng pag-asa ay mawalan ng katiyakan. Ang mawalan ng pag-asa at ng katiyakan ay ang mawalan ng kasiglahan sa dalawang mahalagang bagay sa sanktifikasyon. Isang buhay na pananampalataya kay Kristo at ang pag-ibig sa iba na nagkakamit ng mabuting paghaharap sa hukuman ni Kristo. Ang mensahe ng pasaheng ito ay malinaw. Manatiling nakatanim sa biyaya at pag-asa ng Ebanghelyo. Tayo po ay sandaling tumayo para po sa maikling panalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo, Ama, sa mga talatang ito na ibinigay nyo sa amin na tunay na napaka-biyaya, napaka-laki ng aral na ibinibigay o Ama. Ama, dinadalangin namin ang aming pong pagpapatuloy sa inyo. Dalangin namin na kayo ang siyang laging gumabay. Ang banal na Espiritu ang siyang laging manguna sa aming buhay. Dalangin namin, ipagkaloob niyo po sa amin ang kagalakan, ang kasayahan sa paglilingkod, at ang pag-asa na ang lahat ng inyong mga pangako ay aming makakamit. Gayon din ang pag-ibig sa kapwa na ito ay aming
maisakatuparan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyo, Ama, at ang lahat ng ito'y aming dalangin na may papuri sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa biyayang mensahe, TNP Joey. At ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula kay kapatid na Carlos Son. Sabay ng paghahandog po. Only love could make a way. Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw me to everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Heavenly holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Don't need to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Oh, for love's sake, I pray. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you, to you.
Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Tayo po ngayon ay sama-sama sa panalanginan. Tayo po ay mananatiling nakatayo at ganun din po ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipinapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. So sa ating pong grupo-grupo ng panalanginan, yung prayer group number 1 po, hanggang dito po sa pangalawang page, dito po sa 1 and 2, group 1, tapos 2 panalangin po para sa mga may karamdaman. Ito po ay para sa mga kababaihan. Tapos ito po yung prayer group number 2, yung panalangin para sa mga gawain at pagawain ng Tipas Unida Church. Para po ito sa mga kabataan, hanggang sa prayer group number 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia. Ayun po, 2 po yun. Sa prayer group number 4 po, panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo, ay para po sa ating mga kalalakihan at TNP. So ayun po, tayo po ay maggrupo-grupo na para po sa ating pananalangin.
Tumayo po ang lahat para po sa ating doxology. Ay papurihan ang Espiritong Banal ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat sa bawat isa na narito na nagbigay ng oras upang makadalo sa aming pananambahan. Ama, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyo. Gayon din, idinadalangin po namin ang aming paghiwa-hiwalay. Kayo ang siyang gumabay at manguna sa bawat sa amin. At gayon din, itinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nasa kanilang bahay. Kayo ang siyang mag-bless sa bawat isa. At ngayon, para po sa paggagawad ng bendisyon, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa.